Yon, hi mga master, welcome na naman sa ating YouTube channel. Ngayon ay i-topic natin ulit itong si Banat Bay. Na itong si Banat Bay, meron pa blind item. Pero alam naman natin kung sino lagi itong binabanatan nito ni Banat Bay, di ba? Na abogado, di ba? Sino ba ang laging binabanatan ni Banat Bay na abogado? Wala namang iba, di ba? Kundi si Atty. Libayan lang. Diba? Yan naman ang lagi niyang binabanatan kasi binabanatan yung phone niya eh. Diba? Na si Rapi Tulfo. Diba? Ganun kasi yun eh. Diba? Kaya itong si Banat Bay, may pa-blind item pa. Napakadali lang naman, diba? Ito nga, ano niya, no? Sa thumbnail, ay sa may ano niya, sa may thumbnail niya nakalagay, abogado, namumuliti ka dahil ka mag-anak na politiko. Oh, sino ba yun? Diba? Si Atty. Libayan lang naman yung may ganun, diba? Yung madalas mong banatan, Banat Bay, di ba? Si Atty. Libayan lang naman na may kamag-anak na abogado. Di ba, Banat Bay? Yan lang naman ang inaano mo eh. Di ba? Si Atty. Libayan lang naman, di ba, Banat Bay? Pa-blind item ka pa. So, yun mga master, pag-usapan natin tong si Banat Bay na may pa-blind item sa kanyang YouTube channel. Pero nakikiramay pa rin tayo, no? Nakikiramay pa rin pala tayo sa kanyang YouTube channel. Na naka-turn off ang comment section. Tingnan nyo. Ayan, naka-comment section yan, naka-turn off. Bakit naka-turn off yan, Banat Bay? Di ba kaya ng mata na makabasa ng kung ano-ano? So yun mga master, no? Pakinggan natin to si Banat Bay na meron pa blind item, no? Pero bago tayo magsimula, sana huwag niyong kalimutan na mag-like at saka mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tara, pakinggan na natin si Banat Bay at ang kanyang pa-blind item. Magkaiba kasi yung matinong abogado sa politikong abogado. Tandaan ninyo. Ayan, una niya kagad, Banat. Magkaiba ang politikong abogado kaysa sa matinong abogado. Magkaiba naman talaga. Matinong abogado. Politikong abogado, ang layo naman talaga. Magkaiba talaga yung Banat Bay. Kahit parehas abogado, magkaiba. Kasi matinong abogado, politikong abogado. Once a lawyer become politician or a lawyer pumapasok na sa politika tulad nung attorney Sablay na yun, may problema na. Yan. Pag ganun, ulitin natin ng konti. Or a lawyer pumapasok na sa politika tulad ng attorney Sablay na yun, may problema na tayo dyan. Bakit may problema? Anong problema doon? Di ba? Anong problema doon kung natatapik ni Atty. Libayan yung mga sa politika, Banat Bay? Anong problema nyo doon? Di ba? Kasi ba nalalantad nito ni Atty. Libayan yung mga kamalian dyan na ginagawa sa mga sa mga tawag nito, mga politiko natin. Yun ba yun, Banat Bay? Kasi abogado to eh, 'di ba? Abogado to, marami tong alam sa batas. Madali niyang i-correct yung mga kamalian ng mga politiko, lalong-lalo na yan si Rapi Tulfo. Ganun ba yun, Banat Bay? Kaya may problema? Tuloy natin si Banat Bay kung anong problema. Ibig sabihin, hindi na objective yan tumingin. Talagang namumuli. Yun lang. Hindi na daw objective tumingin kasi namumuliti ka na. Hina mo talaga, Bay. Itik ka na yan. May dahilan yan. Anong dahilan? Okay? Ako, sinasabi ko na sa inyo, basang-basa ko na amoy ko na itong... Grabe, no? Hindi pa nga kayo nagkikita sa personal eh. Amoy na amoy mo na. Basang-basa mo na. Hindi nga kayo nagkikita sa personal. Matik talaga to si Banat Bay eh. Porkit natatapik lang lagi yung phone mo eh. Yun na yun. Ewan ko sa'yo, Bay. Kaya ba tinurn off mo yung comment section mo kasi walang kwenta tong topic mo sa baho? Gado na isa. Tandaan niyo, related to doon sa kamag-anak niyang politiko na may planong tumakbong national. Madumi ang utak. Madumi ang utak.
'Di ba? Kasi kung tatakbo naman, kung sakali naman, 'di ba? Kung sakaling tumakbo itong si Mayor Magalong, no? Kasi alam naman natin pinapatukuyan dito ni Banat Bay. Sino pa ba? Sino pa bang abogado ang madalas niyang banatan? Wala namang iba, si Atty. Libayan lang, 'di ba? Oh. Kung sakali man tumakbo itong si Mayor Magalong sa national, anong problema doon, Banat Bay? Anong problema, Banat Bay? Bakit ayaw nyo ba na may nakakapasok sa national government natin na matitinong politiko? Yun ba yun, Banat Bay? Ayaw nyo na may ganon? Kasi, bakit? Bakit kailangan mong di ba? Okay naman to. Okay naman yung okay naman yung record nito ni Mayor Magalong O anong problema? Di ba? Tangingot talaga to, no? Hindi nag-iisip. Basta makabanat lang siya. Maikunik-kunik niya lang kahit walang kunik. Di ba? Kasi madumi ang utak. Ganun kaagad ang sasabihin. Maniwala kayo. Tandaan niyo yan. Huwag niyong kakalimutan yan. Ako nga, di ko nga binanatan yung kamag-anak niyang may planong tumakbong national So? Sa katunayan, sinusuportahan ko pa nga So, ano yung problema doon, no? Di ba? Banat ba? Anong kunik? Putik yan. Amoy ko na yung diskarte nito. Kaya pala, banat ng banat ito kay Tulfo. Yan na, di ba? Yung blind item niya, tapos na. Banat ng banat kay Rapi Tulfo. Wala nang ibang abogado ang laging umaano dyan sa puon mo, Banat Bay, no? Kasi hindi naman binabanatan ni Atty. Libayan niya nang walang dahilan, Banat Bay. Di ba? Alam mo naman niya sa sarili mo na laging sablay ang puon mo. Kaya marami napupuna dyan, di ba? Patigilin nyo na kasi magsalita. Yan kasi ang problema kay Rapi Tulfo. Salita ng salita, wala naman laman. Diba? Kundi, magbida-bida. Diba? Magki-credit grabbing. Diba? Yan yung madalas niyang magsabi ng Ponce Pilato. Magpapasa ako ng batas. Reclusion perpetua. Diba? Kaya lagi nasisita yung phone mo. Diba? Tapos ayaw niya pa sa due process. Mahilig siya manira. Diba? Ito lang nakaraan. Sinira niya yung mga kapulisan. Isipin mo yun? Diba, Banat Bay? Isipin mo yun? Tapos magtataka ako kung bakit lagi nasisita ito ni Atty. Libayan itong si Rapi Tulfo. Diba nga? Against siya sa batas. Doon pa lang magkakatalo na talaga sila ni Atty. Libayan talaga itong taong to, no? Puro politika ang nasa utak. Lahat na lang politika. Lahat ikukulik niya, politika. Tumakbo ka kaya, no? Para malaman mo. Kasi lagi mong pinagyayabang, dikit ako dati sa dating Pangulo, ganto ganyan. Di ba? Ano ba? Ba't lagi mo nalang lahat dinidikit sa politika, di ba? At so naman, kung tumakbo itong si, di ba? So what naman kung tumakbo itong si Mayor Magalong sa national government, di ba? Ayaw nyo ba no? Na meron tayo ng matino naman, di ba? Na magiging kandidato dito sa kung sakali man, 'di ba? Na tumakbo siya. 'Di ba? 'Di ba naisip 'yo, Banat Bay? Okay naman yung record ni Mayor Magalong So what? 'Di ba? Ang ingot talaga 'to. Napansin niyo? Isip kayo maigi. Read between the lines. Mas nag-iisip kami mabuti na sa iyo, Banat Bay, no? Kung napapansin mo na laging binabanatan ni Atty. Libayan yung puon mo kasi nga ang daming kamalian yan. Hindi dahil sa namumulitika siya. Sabaw ka talaga. Kaya ito, nung umpisa pa lang, because Tulfo is a threat to them. Tulfo is a threat. Chismoso lang yan, kaya sikat. Lahat na lang sinasawsawan. Diba? Isang taon na siya dyan, wala pa siya napapasang batas. Kung threat talaga yan. Kung threat talaga yan, threat lang yan dahil Tulfo siya. Maliban doon, wala na. Opinion ko yun, ha? Diba kasi, ano bang meron niyan kay Senador Rapi Tulfo? Ito, diba? Isang taon na siya. Anong nagawa niya? Magbigay nga kayo. Diba? Ang dami niya sinasabi, may tiwali dyan, may korupsyon dito, may magnanakaw dyan, mga ano kayo, lalo na sa NBI, yung mga kalokohan nyo dyan, alam ko yan. Anong ginawa ni Rapi Tulfo? Wala. Alam naman pala niya ba't ayaw niyang kasuhan?
Kasi hindi niya alam. Ganun ba yon? Hindi niya alam or wala talaga siyang nalalaman? Mema lang. Di ba, Banat Bay? Kaya na naman nag-iisip eh. Why am I saying this? Kasi nga po, kita nyo naman, Erwin Tulfo, sabi nga magna-number 1 sa Senate, survey pa lang yan. Ayan o, lagi sila nagbabase dyan sa mga survey. Yes! Malakas, Tulfo. Alam namin yan. Hindi namin maitatanggi yan, di ba? Kaya nga kami nandito para malinawan yung mga mamamayan natin Pilipino, di ba? Na sana, pag boboto sila, pag-isipan nilang mabuti, kung karapat dapat ba talaga yung iboboto nila na maupo doon sa posisyon, di ba, na ina-applyan nito mga aplikante na to, di ba? Kasi, kung boboto lang tayo ng boboto, tas yan lang iuupo natin, paulit-ulit yung ganyan, walang mangyayari sa atin. Ngayon pa lang nagpapakita na kagad na walang kwenta eh. Anong gusto nyo? Diyan lang sila mag-aral sa Senado? Para mag-aral ng batas? Ganun ba yon? Nagpasok tayo ng mga walang alam sa batas? Isipin mo yung Banat Bay, di ba? Ikaw, kita mo naman, di ba? Ang daming question sa mga pagkatao nito ni Erwin Tulfo. Yes, sabihin natin nagna-number 1 siya. Pero, di ba nga, doon pa lang sa natanggal siya, di ba? Doon pa lang di ba mapapaisip ko na, karapat dapat na ba to, di ba? Karapat dapat pa ba tong maging national government natin, di ba? Makapasok sa national government natin. Di ba? Sa damakmak ang nito, ni Erwin Tulfo, questionable sa pagkatao niya. Isip ka nga Banat Bay, di ba? Yan ang mahirap sa inyo Porkit nagna-number 1 lang, kayo nga nagmamind condition sa mga tao. Di ba? Ang aga-aga pa, ang layo pa, pero politika na kagad. Kahit yung ginagawa ni Atty. Libayan na pagsita kay Rapi Tulfo, pampolitika na. Utik yan, utak talaga nito, ang dumi. Si Rafi, kung hindi sumabay si Robin, baka nga nag-number 1 yan. So what? Kung nag-number 1 siya. Number 1 naman pa rin siya hanggang ngayon Kahit number 2 siya, number 3 siya, number 1 pa rin siya. Sa pagiging bida-bida. Diba? Sa pagiging paninita. Kaya nga tinawag na sitador Walang ginawa kundi manita ng manita. Wala namang nagagawa. Utik yan. Diba? Banat Bay, number 1 naman din yung phone mo, huwag ka mag-alala. Huwag mo isipin kung nag-number 1 ba siya o nag-number 2 ba siya sa pagboboto, pero number 1 pa rin siya, di ba? Number 1 siya kasi pagiging bida-bida yan sa Senado. In other words, diyan kinukuha yung susunod na national, di ba? Si Erwin nag-number 1 sa survey, it's because of the brand Tulfo. Oo, siya na rin nagsabi, for the brand Tulfo, yes. Di ba? Mahilig silang mamahiya, di ba? Ako dati rin akong Tulfonatics, alam ko yan. At bilib din ako dyan dati. Hindi pala maganda yung Banat Bay. Diba? Kayo, bilib na bilib pa rin kayo Hindi nyo kasi nakikita yung tama sa mali. Maniwala kayo sa akin, kaya dumidiskarte itong isang abogadong sablayan na to. Dahil may ibang motibo yan. Na hindi naiintindihan ng iba kasi nga bobo. Hindi daw natin naiintindihan kasi daw tayo bobo. Ikaw ang bobo, Banat Bay. Well, kami, hindi namin pinag-iisip yan, Banat Bay. Kung dumating man yun sa ganon, wala namang masama yun, di ba? Ikaw lang ang masama ang isip. Pagtatanggal mo pa talaga yung puon mo, no? Na parang ginagawa lang to ni Atty. Libayan para sa para sa pamumulitika, no? Ikaw ang nagmamind conditioning dyan sa mga nakikinig sa'yo. Mga banateros, no? Kung sino man mga banateros Tulfonatics na nakikinig sa atin dito, no? Hindi ganon ang pinupunto doon ni Atty. Libayan, di ba? Ang pinupunto ni Atty. Libayan doon, tignan yung mabuti kung ano yung kamalian ng puon nyo. Yun kasi yung tignan nyo Ano ba? Tama pa ba yung ginagawa niya? Di ba? Unang-una, ayaw niya sa justice system natin. Ang dami niyang sablay sa batas. Ayaw niya sa due process. Gagawa-gawa siya ng batas, meron na. Gagawa siya ng batas na parang imposible.
Katulad ng reclusion perpetua, magpapasa daw siya ng ganun. Gagawa daw siya ng ganun. Tingnan nyo, pamumuliti ka ba yun? Yung kahinaan ng utak ni Rapi Tulfo, ginagamit nyo lang, no? Na para sabihin lang na namumuliti ka lang itong si Atty. Libayan. Ing talaga ang putik. Bakit may kukunik yun sa ganun? Bakit may kukunik itong ginagawa ni Atty. Libayan sa pamumuliti ka lang pala, di ba? Hindi mo talaga Banat Bay. Grabe, ikaw ang number 1, no? Ang galing mo mag-mind condition sa mga nanonood sa'yo, no? May pa ganyan-ganyan nga pa na maniwala na gantong bagay na kalukuhan naman. Hindi naman ganun yung ginagawa ni Atty. Libayan. Na sinasabi mo pa na kami yung bobo kasi hindi namin naiintindihan yung mga ganyang senaryo. Gusto ko itanong sa'yo yung tanong ni Kayo dito kay Beloyap eh. Ano talaga yung tanong ni Kayo eh? Nagda-drugs ka ba? Mga Tulfonatics vloggers talaga, mga sabaw. Di ba? Master, di ba? Mga kabatas. Ang tingin nila, no? Ang tingin ni Banat Bay, no? Minamind condition ni Banat Bay, yung mga nakikinig sa kanya, no? Na sinasabi ni Banat Bay na ginagawa ni Atty. Libayan yung mga pagbanat dito kay Rapi Tulfo kasi dahil sa politika. Ganun ang ganun yung minamind condition, no? Ganun yung sinasabi ni Banat Bay dyan sa mga nakikinig sa kanya. Na sobrang layo naman. Issue nga, hindi tao, eh. Putik ko si Banat Bay, no? Grabe ka, Banat Bay. Paras kayo ni Meloyap. Mga followers ng bobo eh. Diba? Pag ang followers mo talaga bobo at uto-uto, blinded na. Ano kasi nga, kaya nga sabi ko sa inyo, di kami gano'n, Banat Bay. Binibigyan pa nga kami ng lalong kaalaman ni Atty. Libayan eh. Kalokohan niyang pinagsasabi mo. Kung mga Tulfonatics, mauuto mo, kami hindi. Kalokohan yan, putik yan. Putik, kami pa yung mahina ang utak ngayon, putik. Grabe common sense mo, bay. Usong-uso ngayon yung ano eh, yung wala kayong nakikitang mali. Wala kayong nakaamoy sa gitnaan nito. This is all politics. Ang sabi niya, wala kayong nakikitang mali. Wala kayong naaamoy. This is politics. Wag niyo ulitin natin si Bay. Ano kasi nga, kaya nga sabi ko sa inyo, usong-uso ngayon yung ano eh, yung wala kayong nakikitang mali. Wala kayong naaamoy sa kalagitnaan nito. This is all politics. Nauuso ngayon. Hindi nyo ba naaamoy? Hindi nyo ba nakikita? Ano ba? Gulo mo. Oo, naguguluhan na. Yung iba kasi nga, bobo. Mga followers bobo ka. Ay, bobo. Diba? Pag ang followers mo talaga bobo at uto-uto, blinded na. Ano kasi nga, kaya nga sabi ko sa inyo, usong-uso ngayon yung ano eh, yung wala kayong nakikitang mali. Wala kayong naaamoy sa kalagitnaan. Wala kayong naaamoy sa kalagitnaan. This is politics. Ikaw, Banat Bay, wala kang naaamoy. Wala kang nakikita. Kikitang mali. Wala kang nakikitang mali, di ba? That is politics. It's sablay na yung phone mo, di ba? Hindi mo nakikita. Si Atty. Libayan pa rin yung binabanatan mo, di ba? Tapos si Atty. Libayan pa ang namumuliti ka ang putik. Oh my goodness. Ay, nako, tanggol pa. Hirap na. Kaya pala naka-turn off yung comment section. Buksan mo yan, oy! Ito papakita ko ebidensya. Yan, ebidensya yan. Naka-turn off naka-turn off. Bakit naka-turn off yan? Kung totoo yung mga pinagsasabi niya, pinagsasabi mo dyan, i-turn on mo yan.
Para makapag-comment naman yung mga tao na nakikinig sa'yo. Baka mamaya sang-ayon pala sa sinasabi mo. Hindi mo nalalaman kasi naka-turn off. Putik yan. Tapos ang lakas magsalita na kami yung bobo. Putik yan. Kami yung tanga. Putik. Ay, nako ba? Ang hina mo talaga. Paras kay ni Melo. Nito, this is all politics. Huwag niyong kakalimutan. These people understand na ang political vlogger ay malaking bagay sa ating bayan. Yes! Malaki ang nadadala nito. Yes, no? Yung mga mabubuti lang. Diba? Yung mga matitino lang yung utak. Yun yung maganda yung magiging impluensya. Paano nangyari yan? Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito na. In relation dito sa abogado na to. Napunta na tayo dyan sa abogado na to. Tandaan ninyo, bakit nag-number 1 si Robin at bakit nag-number 2 si Rafi? Ito na yung comprehension ng, ito na yung analytics. Analytics ba? Analysis. No? Ito na yung ano niya, yung ano sa tumakbo sa utak niya na ganito daw pala yon. O, sige, pakinggan natin si Banat Bay. Magaling to eh. Magaling sa common sense to eh. Yung mga ano ang common denominator nila? Social media. Isipin nyo na maigi yan. Saan nag-concentrate si Marcos bakit nanalong presidente? Social media. Oo, binabanatan siya, di ba, ng media? Oo, una. Ngayon, wala. Sip-sip na sa kanila lahat eh. Pero nung una, tandaan ninyo. Yan na naman si Banat Bay, no? Bumira na naman kay PBBM. Putik lang. Ay, nako, di ka pa ba nakaka-move on, Banat Bay? Tapos na ang eleksyon. Diba? Tapos na ang eleksyon. Diba, tanggapin mo na ang katotohanan. Si PBBM ang pangulo natin. Kaya nga PBBM eh. Diba? Tanggapin mo na yun, Banat Bay. Si PBBM na ang pangulo natin, di ba? Huwag ka nang babanat ka pa eh. Laman ng banat ng media itong si Marcos. Even si kasi nga naka-move on na sila. Tapos na ang eleksyon, Banat Bay. Balik na sa normal. Ikaw, di ka pa rin nakaka-move on. Nandiyan ka pa rin sa eleksyon. 1 taon na, magdadalawang taon na, ganyan ka pa rin. Kailan ka ba magbabago? Kailan ka ba hihinto dyan? Matagal-tagal pa. May 4 years ka pa. Inihap. Move on na, boy. Yeah. Laman yan. Laman po yan ng bashing ng media. Nalait. Alam mo, hindi lang nila binabanatan before? Was Rafi Tulfo. Why? Bakit? Taga-media siya eh. May mga katropa siya. Ulitin natin kung bakit hindi binabanatan ng media itong si Rafi Tulfo. Ulitin natin. Ang isda talaga, ang tanga tuloy, ang isda talaga nahuhuli sa bibig. Ulitin natin. Si Robin Padilla? Laman yan. Laman po yan ng bashing ng media. Nilalait. Alam mo, hindi lang nila binabanatan before? Was Rafi Tulfo. Why? Kasi? Taga-media siya eh. May mga katropa. Dahil taga-media si Rafi Tulfo, kaya hindi siya binabanatan ng mga media. Ganun ba yun? Sige, basta ipapatuloy natin. Banatan natin si Banat Bay dito dahil sablay siya dito eh. Ang tanga. Ang isda talaga nahuhuli sa bibig eh. Siya din eh. Tsaka meron silang parang unwritten courtesy sa isa't isa. Pero tandaan ninyo, ang lakas nila sa media, sa social media. Alam mo. Tinan mo, bila siyang bumawi, di ba? Bila na siyang di ba? Bila na siyang lumihis na doon sa dahil doon sa media. Balikan natin yung sinabi ni Banat Bay. Himay-himayin natin ha. Tinan mo talaga kung gaano kati talaga tong taon to, no? Yan talaga ang nauuli sa bibig eh. Yan talaga pag hindi nag-aaral eh. Tinan mo. Ulitin natin. Before? Was Rafi Tulfo. Why? Because taga-media siya eh. May mga katropa siya dun eh. Saka meron silang parang unwritten courtesy sa isa't isa. Ayan, ito Banat Bay, ito ang tanong namin dyan. Ito pala ang tanong ko dyan. Dahil sa sinabi mo, kaya hindi binabanatan itong si Rafi Tulfo ng mga taga-media. Dahil media si Rafi Tulfo. Ang ibig bang sabihin niya, Banat Bay, bias sa mga taga-media. Kasi, taga-media si Tulfo bakit nila babanatan? Tropa nila.
Ganun ba ang ibig mo sabihin, Banat Bay? Bias sa mga media? Kaya hindi nila binabanatan si Rapi Tulfo? Ganun ba yon? Yan, tika kasi, hindi ka nag-aaral. Kaya tinan mo, sa mismong bibig mo nauhuli. Yan ang mahirap. Kami nga rin nagtataka eh. Bakit hindi binabanatan dito si Rapi Tulfo ng mga media eh? O ngayon, alam na namin, di ba? Dahil sa'yo. Di ba? Ilalaglag mo yung phone mo eh. Pares kayo ni Melo eh. Di ba? Bakit mo sa... Tanga talaga. Di ba? Ang linaw-linaw na sinabi niya, kaya hindi binabanatan itong si Rapi Tulfo ng mga media kasi tropa sila. So, tropa sila. So, ibig sabihin nun, Banat Bay, bias sa mga media. Kasi dahil tropa nila, hindi nila babanatan. Kaya pala, hanggang ngayon, wala kami naririnig sa media kaysa damakmak na ang problema ni Rapi Tulfo. Madaming questionable kay Rapi Tulfo, marami nakafile kay Rapi Tulfo. Pero tahimik ang media, kaya pala, tropa sila. Ikaw ang nagsabi niyan ha, Banat Bay ha? Yan ang mahirap sa'yo eh, nahuhuli ka sa bibig eh. Ingat-ingat kasi sa pagsasalita. Diba? Gamitan kasi ng utak, wag lang common sense. Kaya ka nahuhuli. Di ba mga master, di ba? Pansin natin, mga kabatas, pansin natin, di ba? Tahimik ang mainstream media. Pagdating dito kay Rapi Tulfo, di ba? Ang binibida lang lagi ng mainstream media, yung mga speech niyang walang kwenta. Yung bida-bida niyang mga speech, di ba? Yun ang lagi binabalandra. Pero yung mga pagkamalian nito ni Rapi Tulfo, lalo na yung mga questionables about sa kanya, di ba? Alam naman natin, di ba, na may mga nakafile kay Rapi Tulfo about dito sa tawag nito sa kanyang pagkasenador, 'di ba? Dapat tanggal siya diyan sa pagiging pagkasenador, naka-file 'yon, 'di ba? Oh, bakit tahimik ang putik yan, mainstream media? Kasi pala tropa, sabi ni Banat Bay. Kaya pala hindi binabanatan. Ganun pala 'yun, hindi namin alam. Dapat pala tropahin ng mga kandidato itong mainstream media para hindi banatan, 'di ba? Kasi mainstream media daw itong si Banat Bay, pareha sila mga mainstream media, eh bakit sila magbabanatan? Ganun ba yung Banat Bay? Parang sinasabi mo tuloy, bias sa mga mainstream media natin. Yan, di ba? Kaya pala naka-turn off ang comment section. Yan no, naka-turn off. Delete mo na lang kaya. Di ba? Ganun ang ibig mo sabihin eh. Diba? Bakit hindi binabanatan dahil tropa? Di talaga. Ang mga ti talaga nahuhuli sa bibig. Pero tandaan ninyo, ang lakas nila sa media, sa social media. Alam mo yan. Alam mo, sigurado ko, hindi naman po bobo yung, kayong mga follower niya, ginagawa niya kayong bobo. Pero siya, may utak yan. Bigla na siyang tumalon doon about dito kay Atty. Libayan, no? Ay, wala naman tayong ibang abogado na bumabanat dito eh. 'Di ba? Kay Rapi Tulfo na sa mga kamalian ni Rapi Tulfo, eh, wala namang ibang abogado. Meron na itong si Atty. Claire Castro. Marami naman din pero papasaring, no? Pero ngayon, no, si Atty. Claire Castro, no, shoutout pala kay Atty. Claire Castro. At lagi po ako nanonood ng mga video niyo po, no. Yan. Subscribe nyo pala, Atty. Claire Castro. Lalagay ko sa comment section yung YouTube channel ni Atty. Claire Castro. Follow nyo din nyo. Marami kayong matututunan kay Atty. Claire Castro. Kasi dito kayo manood kay Banat Bay na sabaw. Tinan nyo, sa sobrang tinya, sa bibig siya mismo nahuhuli. Kaya pala hindi daw binabanatan si Rapi Tulfo ng mga mainstream media kasi tropa sila. Lupit mo talaga, Bay. Sarili mong poon nilalaglag mo. Kahit papaano may utak yan, nasa talampakan nga lang. Diba? Kaya... Ano mo, diba, yung mga banat niya, yung mga parang imposible. Meron bang utak sa talampakan? Mag-isip ka nga, sabaw ka talaga. Alam niyan na darating ang panahon na yung kanyang kamag-anak na politiko maaaring tumakbong nasyonal. At isa sa babanggain nila ay grabe, no? Grabe ang ano nito, no? Lahat na lang politika, no?
Oo naman, kung tumakbo itong si ano, di ba? Para sa akin, okay naman si Mayor Magalong, di ba? Malinis naman ang record, di ba? Mas binibuild up niya itong si Rapi Tulfo na sa damakmak ang questionable sa kanyang, di ba, pagkatao, di ba? Kaysa dito na, di ba? Hindi ko lang talaga magets, no? Sino ba talaga ang tunay na namumulitika? Bakit parang bas pinapasa mo kaya Tony Libayan porkit binabanatan si Rapi Tulfo? Eh, yung mga kamalian lang naman ni Rapi Tulfo ang sinisita ni Atty. Libayan. Di ba? Issue nga, hindi tao eh. Pero bakit itong si Banat Bay? Eh, sino nga ba talaga ang namumulitika, Banat Bay? Eh, baka ikaw? Kasi hindi naman ganun yung ginagawa ni Atty. Libayan eh. Lumihis ka na nga lang eh. Tumalong ka na lang dun sa ano. Alam naman natin na talagang sumablay ka dun sa sinabi mo na dahil, diba, na kaya hindi binabanatan ng mga mainstream media itong si Rapi Tulfo kasi tropa sila. Tapos tumalong ka na dito kay Atty. Libayan, diba? Sinabihan mo pa na may utak nga lang, nasa talampakan naman. Diba? Nasa talampakan nga lang. Yung mga pinagsasabi mo, napaka-imposible. Kailangan naman makakita ng utak sa talampakan. Diba? Mga pinagsasabi mga imposible. Kasi ang kinukunik mo na namumuliti ka, putik yan. Dami lang talagang mali ang puon mo. Yun lang yun. Diba? Depensahan mo pa eh. Putik yan. Ang mga Tulfo. At ang Duterte. Kaya tingnan ninyo yung politika. Dinamay pa yung Duterte. Dinamay pa yung mga Duterte. Si Tulfo lang. Banat Bay. Putik. Yung puon mo lang yung sabaw. Yung puon mo lang yung mahina mag-isip. Dadamay mo pa yung mga Duterte. Putik yan. Okay. Ito. Napakasimple lang. Bakit dati hindi naman siya politika? Ang topic niya iba. Ito. Magandang pag-usapan din natin to, no? Bakit napunta si Atty. Libayan sa pagiging, sa politika, no? Na mas parang, di ba, alam naman natin yung talaga nang pumunta siya sa pagpupolitika. Bakit nga ba? Sige, pakinggan muna natin si Banat Bay na sabaw. Tungkol sa mga batas, talaga, ganyan. Bakit biglang all of a sudden, biglang pumulitika? All of a sudden, talagang tumodo na anti-Tulfo. Tumodo na lahat, binabanatan, mga malalakas sa politika. Kasi naramdaman niya na kailangan walang hindi ito, no, wala kasing alam to si Banat Bay, no. Pero balik muna tayo sa umpisa niya ito. Dito muna tayo kung saan siya nagsimula diyan. Naramdaman niya na kailangan walang muna natin. Na politiko maaaring tumakbong nasyonal. At isa sa babanggain nila ay ang mga Tulfo. At ang Duterte. Kaya tingnan mo yung politika. Mga Duterte daw, hindi naman kasali yun eh. Ay, mali yan. Ano ba yung ano na yan? Yan. Banat Bay. Hindi kasama yung mga Duterte. Wala ganyan. Ano lang, si Tulfo lang naman yung sabaw eh. Diba? Hindi kasali yung mga Duterte. Ayan. Tataka ka eh. Ito. Napakasimple lang. Bakit dati hindi naman siya politika? Ito. Ano? Para sa mga hindi nakakalam, no? Kung bakit dati, 'di ba? Wala pa sa politika talaga, no. Hindi naman napupunta naman sa Atty. Libayan, pero 'di ba? Mas lumala kasi. Ganito kasi ang Banat Bay, 'di ba? Nagsimula si Atty. Libayan na banatan niyang si Rapi Tulfo. Sa Rapi Tulfo in action pa lang, 'di ba? Banat Bay. Isip. Balik muna tayo. Kung saan ba talaga nagmula, 'di ba? Bago ka mapunta sa politika. Di ba? Itong si Rapi Tulfo, di ba? Nasa Rapi Tulfo in action pa lang siya, binabanata na siya ni Atty. Libayan sa mga mali niyang pinagsasabi doon, sa mali niyang ginagawa doon, Banat Bay. Ganun yun. Doon nagsimula, di ba? Doon nagsimula lahat, di ba? Kasi ito, sinabi naman din to ni Atty. Libayan, di ba? Na talagang pupunahin niya yung ginagawa ni Rapi Tulfo dyan sa Rapi Tulfo in action, di ba? Na paggamit niya ng Tulfo brand of justice niya, di ba? Sisitahin talaga ni Atty. Libayan yan. Sinabi niya yan kay Doc Adam, di ba? Yung talagang point ni Atty. Libayan na para maliwanagan yung mga tao, di ba? Kasi nga itong
Rapi Tulfo in action na diyan kay Rapi Tulfo, 'di ba? Ginagamit lagi ni Rapi Tulfo niyan Tulfo brand of justice niya. Napalpak naman, 'di ba? Ayaw sa due process. Lagi niya sinasabi cut the process, 'di ba? Doon nagsimula yung banat bay. Sa Rapi Tulfo in action pa lang, hindi pa senador doon si Rapi Tulfo. Hindi mo kasi alam 'yun eh. Diba? Oh, paano napunta itong si Atty. Libayan diyan sa politika ngayon? Kasi itong si Rapi Tulfo, yung Tulfo brand of justice niya, dinala niya na doon sa Senado. Diba? Sabi niya, hindi siya tatakbong pagka-senador, pero tumakbo. Alam naman namin na pag tumakbo yung si Rapi Tulfo, talagang panalo yan. Alam naman namin yun. Malakas si Rapi Tulfo dahil siya ay Tulfo. Hindi dahil sa magaling siya. Diba? O ano mga ginagawa niya nga sa Senado ngayon, diba? Sabaw. Diba? Ganun ang ginagawa ni Rapi Tulfo. Kaking ko yan. Diba? Circus. Bida-bida. Sasabi ba, gagawa ko ng ganyang batas. Reclusion perpetua. Oh. Kaya napunta doon si Atty. Libayan kasi yung si Rapi Tulfo, pumunta na rin. Diba? Pumunta na rin. Diba? Sa politika. Diba sabi niya nga, hindi siya tatakbong senador? Oh. O anong ano doon? Anong masama doon? Yung tao na yun na kung anong laging ginagawa, 'di ba? Na puro kapalpakan yung ginagawa. Dinala niya pa sa Senado. O anong mangyayari, banat bay? Mag-isip ka nga lang eh. Hindi naman binanatan lang ni Atty. Libayan itong si Rapi Tulfo na nasa Senado na eh, 'di ba? Binanatan na yan ni Atty. Libayan. Sinisita na ni Atty. Libayan yung pagkakamali ni Rapi Tulfo. Nasa Rapi Tulfo in action pa lang itong si Rapi Tulfo, banat bay. Ing-ing ka talaga. Para lang makunik itong si Atty. Libayan na namumuliti ka. Hindi man lang niya inalam, kailan ba nagsimula itong si Atty. Libayan na sitahin niya maling ginagawa ni Rapi Tulfo. Diba? Hindi man lang niya inalam. Basta didikit niya lang na itong si Atty. Libayan, namumuliti ka lang. Hina mo ba? Nag-blind item ka pa, wala namang kwenta. Diba, mga master? Para lang maidikit niya. Diba? Hindi niya alamin saan ba nagsimula itong si Atty. Libayan, di ba? Diyan pa lang sa Rapi Tulfo in action. Nandun pa lang sa Rapi Tulfo in action niya. Ay, hindi pala, no? Nandiyan pa rin pala yan si Rapi Tulfo. Diyan sa Rapi Tulfo in action, kahit senador na siya. Kahit nga sa oras ng trabaho niya, nandun siya. Oh, di ba? Banat bay. Isip. Paganahin mo utak mo. Hindi dahil napunta si Atty. Libayan dahil namumuliti ka. Hindi siya napunta doon sa mga politician na yan dahil namumuliti ka siya. Napunta siya dyan dahil dumami na. No? Dumami na yung mga katulad ni Rapi Tulfo. Daming gumagaya sa kanya. Akala niya naman nakakatuwa, di ba? Pamura-mura. Di ba? Sipin mo, sa Senado natin, nagsi-Senate hearing, nagmumurahan. Di ba? Saan makakita ng ganun, di ba? Only in the Philippines. Yung mga nakaupo dyan sa Senado, hindi man lang marunong gumawa ng batas. Di ba, circus? Di ba? Para ka nagsabak sa gera na mga pinadala mo doon mga janitor. Hindi ako nag-aano sa mga janitor, ha? Pero ikumpara natin, di ba? Yung trabaho, di ba? Para ka nagpadara sa gera ng mga janitor. O ano mangyayari, di ba? Ligwak. Ganun ang nilalagay natin sa Senado. Banat bay. Mga komedyante. Reporter. Diba? Artista. Hindi marunong gumawa ng batas. O ano, dyan pa sila magti-training dyan sa Senado. Ginawa nilang training ground yan. Diba, banat bay? Nasasabihin mo na itong si Atty. Libayan pumunta sa pagiging pagtapik sa mga politika kasi namumulitika siya. Hindi ganun yun, banat bay. Isip ka kasi, di ba? Isipin mo muna ano yung tama sa mali. Hindi mo kasi nakikita yung mali eh. Nakikita mo lang, itong sa Atty. Libayan, binabanatan yung puon mo. Di ba? Sasabihin mo na lang na hindi, namumulitika lang yan. Di ba? Hindi niya alam na nasa Rapi Tulfo in action pa lang yung puon niya, binabanata na yan ni Atty. Libayan, di ba?
Hindi pala, no? Nasa Rapi Tulfo in action pa rin pala si Rapi Tulfo. Kahit sa oras ng trabaho niya, nandun siya. Ganun lang yun, Banat Bay. Napakasimple lang. Huwag ka na magbahid pa ng ano, di ba? Huwag ka na magbahid pa ng putik, di ba? Kasi wala ka namang ibabahid. Putik yan. Mag-isip ka nga. Iba, tungkol sa mga batas, talaga, ganyan-ganyan. Bakit biglang all of a sudden, biglang pumulitika? Diba? Ganun talaga eh. Wala talaga siya eh. Talagang hindi niya alam eh. Sa bagay, no? Ito, wala, nakapokus lang naman siya para banatan si Atty. Libayan. Hindi naman talaga nag-iisip to ng, di ba, maayos na diskusyon. Hindi ka man lang nagre-research, Banat Bay. Di ba, yan sinasabi mo kay Atty. Libayan. Ngayon, di ba, hindi ka nagre-research, di ba? Hindi mo alam kung saan nanggagaling to si Atty. Libayan. Pumunta lang sila ng Senado dahil yung pabida-bida nasa Senado na. Dati nasa Rapi Tulfo ay hindi nga pala, nasa Rapi Tulfo pa rin pala siya, di ba? Kahit nga pala sa oras ng trabaho niya, nandiyan pa rin pala siya. Ay, naku, Banat Bay. All of a sudden, talagang tumodo na anti-Tulfo. Tumodo na lahat, binabanatan. Tumodo daw na anti-Tulfo. Banat Bay, todo-todo rin kasi yung pabida ng amo mo. Ay, naku, kahit di niya trabaho, may papalutangin ko yan. Papaimbestiga ako. Papaimbestiga ako. Putik yan. Hindi, papadala mo si Odette. Ay, nako, Banat Bay. Di ka talaga nag-iisip. Mga malalakas sa politika. Kasi naramdaman niya eh. Naramdaman niya na kailangan. Walang, hindi mo mapapagkaila na malaki ang ambag ng mga vlogger. So, diba? Anong connect? Sabi ko sa inyo. Ayun, ambag ng mga politika para maangat yung pangalan ni Kasi yun yung inaano dito ni Banat pa, 'di ba? Yung kay Atty. Libayan, 'di ba? O sino bang kamag-anak ni Atty. Libayan na nasa politika? Si Mayor Magalong, 'di ba? Ako kung okay naman yung tao, 'di ba? Malinis ang record, maganda ang record. Bakit hindi, 'di ba? Hindi yung binibuild up mo yung mga taong questionable ang pagkatao, Banat Bay. Si Rapi Tulfo, 'di ba? Questionable 'yan. Di ba nga hindi lumalabas sa mainstream media? Kasi tropa sila. Yan ang depensahan mo ngayon. Paano 'yan? Kaya pala hindi binabanatan kasi tropa sila. Ang talaga nahuhuli sa bibig. Da pala yun. Even if I like that mayor. I like that mayor. Honestly. Good. I know may plano. Bakit? Yung isa pang vlogger eh. Siya rin ang bet. Siya rin ang bida-bida. Kanina galing lang ako dun. Ako, ayoko na magsalita. Sino kaya to? Ay, sino kaya to? Mali. Sino kaya to? Alamin natin kung sino yan, no? Tapos ito, siya rin ang bida-bida. Niwala kayo sa akin. Sigurado ako, someday. Putol pala to. For more videos, subscribe to Banat Bay YT channel. Eng. Naka-turn off naman yung comments. I-turn on mo yan. Sabagay, naka-subscribe pa tayo kay Banat Bay kasi lamay pa, 'di ba? Lamay pa yung yung YouTube channel niya eh. Sabi niya kasi, 'di ba? Magbubura siya ng YouTube channel niya, 'di ba? Kung may napatunayan na may mapatunayan na may mapakita sa kanyang video na may video na siya ay nanghihingi or nang uuto, i-delete niya yung YouTube channel niya. Ngayon, pa-victim na si Banat. Wala, 'di ba? Ganun talaga eh. Sabi nga ni Nino Barsaga eh. Panoorin nyo na lang. Panoorin nyo pala yung reaction video natin kay Nino Barsaga. May part 1 yun tsaka may part 2. Ang haba kasi nun eh. Sobrang haba nun. Grabe, lap trip yun. Pero kung yung mga ayaw sa mura, yung sensitibo sa mura, wag kayong manonood doon kasi ang lulutong ng mura doon ni Nino Barsaga.
Kung ayaw nyo ng mga ganong makarinig ng ganon, huwag na kayong manood. Pero sa mga gusto, panoorin nyo, sobra, grabe. Talagang durog na durog tong si Bibi. Durog na durog siya dito kay Cap Ninyo Barsaga. So ayan mga master, hanggang dito na yung video natin, no? Itong kasi si Banat Bay, hindi ko na sana to itatopic. Kaso yung narinig ko yung punto na yon na kung saan sinabi niya kung bakit hindi binabanatan ng mga tawag nito ng mga mainstream media itong si Rapi Tulfo dahil tropa sila. Sabi ko na nga, hindi talaga nahuhuli sa bibig eh. 'Di ba? Tapos nagpa-blind item pa siya. Ang tanong, sino kaya yun? Nahalatang-halata naman, 'di ba? Nahalatang-halata naman na si Atty. Libayan, 'di ba? 'Di ba? Si Atty. Libayan naman talaga, wala nang iba. Sino pa ba ang number 1 na bumabatikos diyan sa makamalian na ginagawa ni Rapi Tulfo? 'Di ba? Si Atty. Libayan lang. Pero blind item pa nito. Putik yan, no? Kung nga yung mga Tulfonatics, mga uto mo, may mga kabatas, hindi. So yun mga master, dito na natin tatapusin yung video to. Sabi nga ni Atty. Libayan, matulog tayo ng mahimbing. Dalang natutulog ng mahimbing, siya ang laging panalo. Paalam po pansamantala. God bless, ingat po kayo. Shoutout po kay Atty. Libayan, shoutout sa mga buong kabatas, kalakayo, kala Teacher Mark, no? Kay Jesay, kay Kasabat, no? Ang tagal ko nang di napapanood si Kasabat, hindi na gumagawa ng video, busy ata, no? Tsaka kaya Freddy Valera, tsaka kay tawag nito, kay Ben Barubal, no? Grabe, hindi pa rin ako makamove on sa ginawa niyang video. Ang sakit pa rin ng panga ko kahit pinapanood ko ng paulit-ulit. So ayan mga master, babush!